Dapat nga bang libre na lang ang kaalaman? Isipin mo, halos lahat sa mundo may presyo. Pagkain, may bayad. Tubig, may bayad. Bahay, gamot, internet, pelikula, kanta, pati simpleng streaming site, kailangan mo pang magbayad para lang mawala ang ads. Parang sa kada galaw ng tao ngayon, may katumbas na pera, pero may isang bagay na kakaiba. Kapag nagbahagi ka ng kaalaman sa ibang tao, hindi naman ito nawawala sa'yo. Kapag tinuruan mo ang kaibigan mo ng math formula, alam mo pa rin iyon. Kapag may scientist na nakadiskubre ng bagong ideya, pwedeng matutunan iyon ng milyon-milyong tao nang hindi nababawasan ng original. Kaya dito nagsisimula ang malaking tanong. Kung hindi naman nauubos ang knowledge, bakit kailangan itong bayaran? Bakit may mga librong sobrang mahal? Bakit may research papers na accessible lang para sa kayang magbayad? At kung may paraan para makuha mo ang kaalaman ng libre, kukunin mo ba? O makokonsensya ka na parang nagnanakaw ka na rin? Mas gawin nating simple ang sitwasyon. Halimbawa, gusto mong maging isang engineer. Namamangha ka sa mga tulay, eroplano, buildings at kung paano nagagawang posible ng math ang mga bagay na dating imposible lang isipin. Kaya kinuha mo ang kursong engineering. Pero habang tumatagal ang college, mas lalo mong nare-realize kung gaano kamahal matuto. Tuwing simula ng semester, may bagong listahan ng kailangang bilhin. Engineering mathematics, advanced physics, structural analysis, thermodynamics, at halos lahat ng libro. Sobrang mahal. Minsan isang libro pa lang, katumbas na ng ilang linggo mong allowance. Kaya madalas, nakaupo ka lang sa library, naghihintay ng turn para makahiram ng textbook na ginagamit din ng 10 estudyante. Pero isang araw, habang gumagawa kayo ng plates at assignments, biglang tumabi sa iyo ang best friend mo. May binuksan siyang folder sa laptop niya. Halos lahat ng librong kailangan mo, nandoon. Complete PDFs, latest editions. Mga librong kailangan mo pang bilhin online o bookstore ng napakamahal. Nanlaki mga mata mo. Tinanong mo siya kung saan niya nabili ang mga yun. Ngumiti lang siya at sinabing, sa pirate sites. Alam mong illegal yun. May mga authors, professors at researchers na ilang taon ang ginugol para gawin ang mga librong iyon. Pero habang nakatingin ka sa screen, naiisip mo rin, knowledge lang naman ito. Kung matututo ka lang naman at hindi naman nawawala ang original copy, talaga bang pagnanakaw yun? Paano naman ito magiging kawalan sa mga may-ari? Lalo na kung hindi rin nila malalaman na illegal kang natuto mula sa kanila. Bakit nga ba muna may bayad ang mga ideya at knowledge o kaalaman? Balikan natin ang isang philosopher noong 1600s na si John Locke, isa sa mga pinaka-importanting thinkers pagdating sa human rights at ownership. Ayon kay Locke, kapag hinaluan mo ng sarili mong pagod at trabaho ang isang bagay mula sa kalikasan, nagkakaroon ka ng karapatan dito. Halimbawa, may bakanting lupa na walang gumagamit at walang nagtatanim, pero dumating ang isang magsasaka, binungkal ito, nagtanim, diniligan araw-araw at inalagaan sa loob ng mahabang panahon. Para kay Locke, natural lang na magkaroon siya ng karapatan sa bunga ng pinaghirapan niya. At para sa maraming tao, may sense yun. Kung pinaghirapan mong isang bagay, bakit hindi iyon magiging sayo? Doon nagsimulang i-apply ng ilan ang ideyang iyon sa knowledge at creativity. Halimbawa, isipin mo ang isang engineering professor o researcher. Paano kung 10 taon niyang pinag-aralan ng isang subject? Paano kung ilang beses siyang nagkamali sa experiments? Paano kung ilang libong pages ang binasa niya bago siya nakagawa ng bagong formula, bagong design o bagong paraan para mas maging ligtas ang isang building o machine? Sa lahat ng pagod, oras at sakripisyong inilaan niya rito, hindi ba natural lang na magkaroon siya ng karapatan sa ginawa niya? Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may tinatawag na intellectual property rights. Dito nanggaling ang konsepto ng copyright, patents at legal ownership ng mga libro, inventions, music, software at scientific research, kung saan may mga batas na nagsasabing hindi ito basta-basta pwedeng kopyahin o pagkakitaan ng ibang tao nang walang permiso. Dahil kung walang ganitong sistema, may isang obvious na tanong: sino pa ang gugugol ng oras, pera at pagod para gumawa ng mga ito? Kung pwedeng kopyahin agad ng libre ang lahat, baka mawalan ng gana ang writers, scientists, engineers, musicians at inventors na gumawa ng bago. Pero ito, may isang malaking loophole sa sistema. May mahalagang pagkakaiba ang physical objects at knowledge. Halimbawa, kapag kinain mong isang mangga, hindi na iyon makakain ng iba. Kapag may isang taong gumagamit ng upuan, hindi iyon pwedeng gamitin ng 5 tao ng sabay-sabay. Tinatawag ito ng philosophers at economists na rivalrous goods.
Ibig sabihin, limitado sila. Kapag ginagamit ito ng isang tao, hindi na ito magagamit ng iba sa parehong paraan at oras. Pero iba ang ideas. Kapag may gumawa ng kanta at pinakinggan mo ito, hindi naman nawawala ang kanta sa original na creator. Kapag may scientist na nakadiskubre ng bagong formula o medical discovery, pwedeng matutunan iyon ng milyon-milyong tao nang hindi nababawasan ang original na idea. At minsan, kahit hindi magkakilala ang dalawang tao, posible pa rin silang magkaroon ng parehong ideya ng sabay. Maraming beses na itong nangyari sa history ng science at inventions, kung saan may mga inventor sa magkaibang lugar na halos sabay nakaisip o nakagawa ng parehong discovery kahit hindi sila magkakilala at walang kopyahan na nangyari. Dahil dito, may ilang philosophers na nagsimulang magtanong, kung hindi naman nauubos ang mga ideya, bakit kailangan itong angkinin ng isang tao? Dito pumapasok ang isa pang philosopher noong 1800s na si Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ayon kay Hegel, hindi lang basta produkto ang creative works. Para sa kanya, ang art, music, stories at ideas ay konektado mismo sa personalidad ng creator. Kapag gumawa ang isang musician ng kanta, hindi lang simpleng tunog iyon kundi expression din ng emotions, experiences at pagkatao niya. Ganoon din sa writers at scientists. Kapag gumawa sila ng original na story or research, may bahagi ng sarili nilang pag-iisip at identity ang nakalagay na doon. Para kay Hegel, mahalagang may control ang creator sa sarili nilang gawa dahil kapag basta na lang ito kinopya, ginamit o inangkin ng iba nang walang permiso o credit, parang may bahagi rin ng identity nila na basta na lang kinuha. Pero habang tumatagal, may isa pang tanong na lalong nagpapakomplikado sa usapan. Dapat bang may presyo ang lahat ng kaalaman? Sa totoong buhay, hindi naman pare-pareho ang access ng tao sa edukasyon. May mga estudyanteng kayang bumili agad ng mamahaling textbooks, subscriptions at research papers. Pero mayroon ding hirap makabili kahit isang required na libro lang. At dito pumapasok ang problema. Paano kung may mahalagang impormasyon na hindi naaabot ng maraming tao dahil lang sa presyo? O paano kung may scientific research na pwede sanang makatulong sa maraming tao pero nakapublish lang sa mamahaling journals at universities? Dito pumapasok ang argumento ng ilang philosophers tulad nina Elizabeth Anderson at Michael Sandel. Para sa kanila, may mga bagay na parang nawawala ang tunay na halaga kapag ginawa na lang itong ordinaryong produkto na pwedeng bilhin at ibenta. Normal lang na ibenta ang kotse, gadgets o luxury items, pero parang may mali kapag pati knowledge nagiging exclusive na rin para sa may pera. Dahil iba ang purpose ng kaalaman. Hindi lang ito basta bagay na ginagamit para kumita. Kaya nitong magturo, magligtas ng buhay, gumawa ng bagong teknolohiya at tumulong sa pagunlad ng lipunan. At kapag mas maraming taong natututo, mas maraming tao rin ang pwedeng makatulong sa iba. Kaya para sa ilang philosophers, may moral question dito. Dapat bang may presyo ang access sa knowledge kung ang kaalaman mismo ay may kakayahang makatulong hindi lang sa isang tao kundi minsan sa buong mundo? Makikita ito sa totoong pangyayari noong COVID-19 pandemic. Mabilis kumalat ang virus sa iba't ibang bansa noon. Biglang naghanap ang buong mundo ng impormasyon. Paano kumakalat ang virus? Ano ang sintomas? Ano ang pwedeng gamot? Paano makakagawa ng bakuna? Karaniwan, maraming scientific journals ang may bayad bago ma-access ang isang research paper. Pero noong kasagsagan ng pandemya, maraming publishers at scientific organizations ang pansamantalang nagbigay ng libreng access sa COVID-related studies para mas mabilis magamit ng mga scientist, doktor at researchers sa iba't ibang parte ng mundo. May connection din ito sa ideya ng Scottish philosopher na si David Hume. Sa ilan sa mga isinulat niya tungkol sa justice at property, sinabi niyang may mga matinding sitwasyon tulad ng taggutom o malalaking emergency kung saan pwedeng pansamantalang isantabi ang ordinaryong property rights kung mas mahalaga na matulungan ang mas nakararami. Pero mula rito, may isa na namang mabigat na katanungan. Kailangan bang umabot muna sa puntong buhay na ng tao ang nakasalalay bago maging tama ang pagbibigay ng libreng access sa mahalagang kaalaman? Ngayon, nakabukas ang laptop sa harap mo. Nandoon pa rin ang folder ng pirated engineering books at paid research papers na hindi mo kayang bilhin. At habang nakatingin ka rito, dalawa ang naiisip mo. May mga authors, professors at researchers na ilang taon nag-aral, nagpuyat at naghirap para mabuo ang mga librong iyon. Natural lang na gusto nilang protektahan ang bunga ng sarili nilang trabaho. Pero kasabay noon, naiisip mo rin ang mga estudyanteng gusto lang matuto pero walang kakayahang magbayad.
At doon mo marirealize kung bakit hanggang ngayon wala pa ring simpleng sagot sa usaping ito. Dahil ang intellectual property ay hindi lang tungkol sa batas o pera. Usapan din ito tungkol sa fairness, education, creativity at kung hanggang saan ba dapat ang access ng tao sa kaalaman. Kaya ngayon, nasa harap mo pa rin ang tanong, kapag may illegal kang paraan para matuto, tama bang gamitin ito? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell